Hindi talaga kayang pigilan po mga kaibigan ng kahit sino kapag mayroong nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte, Vice President. Ito'y sa kabila po ng inilabas na opinyon ni Pangulong Marcos itong isang linggo na para sa kanya sayang oras dahil hindi importante na si Sara Duterte ay i-impeach or patulan. Parang ganon. Pero ito po, si Congressman Zamora ng Taguig, mayroong statement. Si Congressman Adjong ng Negro ng Lanao, mayroong din sinasabi. Tsaka itong si Party List Congressman, ang pangalan ito, Gutierrez, may sinasabi sila tungkol dito eh. President. And napakalaking bagay nung sinabi niya. However, we cannot stop anybody here from filing or, or any citizen for that matter, for taking interest in an impeachment complaint. On my end, as of today, 11:07 a.m., wala pa akong naririnig, wala pa akong nababalitaan about any complaint. So, yun. Tingnan natin kung ganito kasi, pag merong nag-file, hindi naman namin pwedeng basta na lang upuan. So, tingnan na lang natin kung syempre pakikinggan din naman natin yung sasabihin ng presidente. But, we'll also have to check kung ano man yung laman kung ano man yung ifa-file nila. But as of today, again, 11:07, wala pa. Wala pa akong alam personally. I think sila din, wala pa rin silang naririnig. In addition to that na lang po siguro, just to say, I think we all Congressman are in Gutierrez. agreement here. We listen and we respect the opinion of the President. Of course, he's coming from a different place po, no, as the executive. But we have to take note, the executive branch is different from the legislative branch. And we know naman from his statement, it's actually a plea. No, it's advice. He's not really trying to tell the legislative what to do. But given that we are the legislative and this is a constitutional mandate po, no? Nasa constitution natin yung process of impeachment. I think we are duty-bound to not really entertain, but to hear out if there are any impeachment complaints filed. Although, tama po si Congresswoman Zamora, we have yet to hear of any impeachment complaint, but should it be filed, we have to give it due process in the sense that we'll hear it out, check the merits. But of course, given what the President has said, that might play into how we would appreciate the same. But I think it would be unfair to say that outright we will say no kasi trabaho po natin yan under the Constitution as part of the legislative Ayun, branch. nakabaho. So, sir, sir, ma'am, just because President Marcos said that message, hindi ibig sabihin no na magi-slow down yung House of Representatives with its investigation on the Vice President as well as the past administration doon sa mga Quadcom hearings. I think just to answer po, no, we have to make a distinction. Our Quadcom hearings and the good government hearings are not in any way related to impeachment. Although there are people who would have that opinion na yung lumalabas dito sa mga hearings ito would be a ground, that would be a separate thing. We have our different agenda for the different committees. Ayun, no? So, yun ang malinaw. We are still pursuing these hearings in relation to our functions. Nagiging controversial yung issue kasi nga dun sa idea or opinion ng ating Pangulo na sayang oras, mahabang oras at parang ayaw niyang patulan talaga yung isyong yan. So ayun po yun. Kaya ang lumalabas dito ay i-entertain din nila pag may nag-file. Na kung yung mga gunita, ang Makabayan Black ay hindi po nagpadala doon sa opinion ng Pangulo. Gusto talaga nilang ituloy. At yan ay pag na-file, siyempre meron pong mga Makabayan Black congressman. Kung civilian ang mag-file nito bilang complainant, i-endorso ng Makabayan Black, kahit isa lang, tuloy-tuloy na yan sa Committee on Rules. Tapos i-refer ng Committee on Rules sa Committee on Justice. Mag-hearing. Pero sabi nga nila, titingnan nila. Dahil ang sabi naman ng Pangulo, opinion lang yan, hindi naman tahas ang kailang pinagsasabihan, pinipigilan ng Kongreso. Dahil alam ng Pangulo ang trabaho ng Kongreso at Senado. Dahil dating Congressman at dating Senador ang ating Pangulong Marcos. Kaya yung kanya opinion lang. So, doon ba sa opinion ng Pangulo na hindi siya pabor sa impeachment, yung ba'y mananaig? O mas magtatagumpay ay itong sinusulong ng mga grupo na naniniwalang merong betrayal of public trust tungkol sa paggamit ng pera ng Office of the Vice President at yung iba pang mga isyong nagputukan, lalo na sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at iba pa. At yung iba pang mga, yung attitude ba o ugali, pananalita ng mismong Vice President. Yun po yung mga nagiging ground dyan. So,
Hinug na yan eh. Nung isang taon pa yung pinag-uusapan o nung nakaraan pa yung pinag-uusapan, hindi matuloy-tuloy. Pero ang ayaw ko kung ano mangyayari kasi ang natitira po, 9 days na lang na trabaho ng Kongreso ngayong December. Okay? Ngayon pong bago magtapos ang taon. Eh pagpasok ng bagong taon, parang open close na lang yan. At magsasara na yung 19th Congress. Di ba? Dahil dyan ay abangan natin kung may oras pa o panahon sila. Ganon. Kaya kailangan po ay abangan natin itong sitwasyon. So, yung pagiging mambabatas, sabi nga ni Congressman Gutierrez, na isa sa mga party list na lawyer, abogado, ay yung mandato ay nasa kanila kung anong gagawin kapag mayroong formal complaint or file sa impeachment. So, ibig sabihin ito, kaya ko po tinatalakay ito sa inyo, ina-update ko kayo, hindi pa tapos. Nandun yung pagrespeto ng iba sa opinyon ng Pangulo. Pero nandun din po yung pagrespeto ng mga kapwa congressman sa kailang kasamahan na kung gusto nilang mag-file, mag-file. At pag ipinail, ay hindi naman nila pwedeng upuan. Ibig sabihin, sabi nga ni Congresswoman Zamora, hindi pwedeng upuan, hindi pwedeng ibaliwala. Kailangan tingnan ang merito at kung saan makarating. Dahil yun ay mandato nila. So, hindi rin nakakasiguro pa si Sara Duterte na siya hindi ma-impeach sa Kongreso. Pero, ang isa po na mas lumulutang, na naging topic ko na rin sa ibang mga video natin, mas gusto ng iba ay kasuhan ng plunder. Kasi sa plunder, may pagkakulong po yan. Kasi sa plunder law, non-bailable offense. Okay? Yun namang impeachment, abay, pag na-impeach ka, ban ka na sa anumang posisyon sa ating pamahalaan. Tapos pag na-impeach ka, pwede ka pang kasuhan. So, doble-doble. Although mahabang issue ang impeachment kasi yan ay political, legal, political, technical. Marami ho yan. Ay ang mga senador, alam naman natin, majority ng mga senador dyan pro Duterte. Wala tayong kasiguruhan. Walang kasiguruhan ang mga tao na makakuha ng at least 1/3 vote. Pag 1/3 sa 24 o 23, dapat 16 hanggang 18 vote. Saan kaya kukuha ng ganon? Dito pa lang ho sa budget na pinag-uusapan for 2025, hinaharang na po ng mga identified na pro Duterte like Senator Amy Marcos. Yung AKAP, yung para sa ayuda na 29 or 39 billion, dinilit niya. Inalis niya doon sa proposed budget. Kaya nga matinding debate yan. At yung ibang mga senador sumuporta. Until now, nagbabantay yung mga senador na identify sa mga Duterte na pipigilan nila yung malaking gastos sa ayuda ng programa ni Pangulong Marcos tungkol sa pagbibigay ng pera, financial support sa mga maliliit na Pilipino. Yan naman hindi natin maintindihan. Ay yung mga maliliit, mahirap, nangangailangan ng pagkalinga financially, pero gustong harangin yung mga senador identify sa mga Duterte. So gustong isabotahin yung programa ng gobyerno. Kung doon pa lang, kinukontra nilang Malacanang, di lalo na pagka-impeachment. So talagang kaabang-abang. Ano ba ang mananaig? Impeachment ba? Or plunder, pandarambong, non-bailable offense? Kaya dyan lang kayo. Huwag kayong magsasawa. Ibibigay ko sa inyo mga update ng kaganapan dito sa ating bansa. Manatili kayo na nakasubscribe at like, share ng ating mga video.